Hi guys, meron ako ibabalita sa inyo. Another work from home jobs that is hiring now. Pero hindi lang po yun. Kasi marami pa kayong work from home jobs na makikita dito. Hindi lang talaga yung work na ipapakita ko sa inyo po alone. Kasi yung platform na to, madalas sila nagpo-post ng mga positions na naghahanap ng mga individuals na pwedeng mag-apply for their companies. Maraming positions sa mga yan ay mga virtual assistant positions. So, kung wala ka pang experience, huwag ka munang kabahan kasi there's a trick kung paano ka makakapasok sa mga posisyon na ito if ever na wala kang work from home experience or track record na pwede mong ipakita. Pero bago ang lahat, click subscribe muna po at mag-comment para makasali sa susunod na ayuda package na 10,000 pesos GCash. In celebration po na malapit na tayong mag 100,000 subscribers, patuloy po tayong mamimigay ng 10,000 pesos ayuda sa mga lucky subscribers na mag-comment sa channel natin. Katulad na lang ng winner natin na naka-flash sa screen si Sir Yan XT7DV. Congratulations po sir at nag-reply po ako sa comment nyo. Kindly watch po na lang po yung instructions para makuha nyo po yung 10,000 pesos nyo. Meron po kayong 7 araw para ma-claim yung napanalunan nyo upon the announcement. Kaya dapat i-check ang susunod na video para malaman nyo kung kayo na ang lucky virtual assistant na nanalo. Random po ang pagpili ng winner. Gumagamit po tayo ng app para masigurong walang daya. By the way guys, ako nga pala si Chad Godoy and I help thousands of VAs find work online as a virtual assistant. With over 9 years of experience, I help people find a decent work online so that they can support their families. Okay, the company that we are talking about here is Somewhere. Sila po yung dating Shepherd's virtual assistant. Pero nagpalit na sila ng name kasi medyo expanding na yung business nila. Dati kasi pure VA lang yung hinahire nila. Ngayon, medyo nagiging diverse na po o iba-iba na po yung hinahire nila. At ito po yung job post na sinasabi ko, yung YouTube virtual assistant. Sobrang swabe lang po ng work from home job na ito kasi bukod sa may training po tayo nito sa channel natin tungkol sa position na to, kung saan malalaman nyo kung paano mag-manage ng YouTube channel, sobrang doable po ang pagiging isang YouTube virtual assistant dahil hindi mo kailangan maging college graduate pa para maintindihan kung paano mag-manage ng channel. Kasi kung tutuusin mo nga naman, meron namang mga YouTubers no na hindi nakapagtapos ng college pero nagawa nilang gumawa ng channel at mag-grow yung channel nila, 'di ba? Kasi nga pwede kasing aralin. And Yapi, part ng trabaho ko po as a virtual assistant ang mag-manage ng YouTube channel ng mga amo ko. Kaya nakakasigurado ako na pwedeng-pwedeng talagang aralin, lalo na at medyo mataas ang demand sa work na to. Kasi ang pagmamanage ng channel po, no, medyo demanding siya sa time. Kaya yung mga channel owners o yung mga content creators, wala silang time gumawa ng script at i-manage yung mga kutsing-kutsing ng mga channel nila. Bukod sa maraming labor tasks like video editing, scripting, publishing, optimizing, SEO, there's so many major tasks and minor tasks na nakapaloob kapag nag-handle ka ng YouTube channel na umuubos po talaga ng oras. That's the reason why people hire for VAs. Kaya ang ending, yung mga business owners, nag-hire talaga ng mga VAs na marunong sa YouTube. Opo, kung titignan nyo po ang job post, mahaba ang listahan na gagawin mo bilang isang YouTube manager or YouTube virtual assistant. Pero, mga pinagsama-samang kutsing lang po yan. Huwag po nyong katakutan. Hindi dapat katakutan. Doable yan. Lalo na pag pinanood niyo yung training natin, no? Yan yung training video po. Yan po yung YouTube management training natin, no? Nakasama po yan sa 10-day virtual assistant training natin na for free nyo pong pwedeng mapanood dito sa channel natin, ano? Kung interested po kayo, nandyan po yung link sa description. So, yung YouTube management, sa pagkakaalala ko po, nasa day 4 ata ito or day 5, ano? Okay, first, let's define ano ba ang nakapaloob sa job post. Una, location. Remote, no? Remote location siya. So, technically, 100% work from home job po ito. So, if you're looking for a work from home job, ito po ay legit na remote. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, ano? Sa Pilipinas, kahit nasa isla ka, basta meron kang internet or Starlink. Charot lang. Second, compensation. Around 1,500 US dollars maximum. So, around 85,000 pesos per month po, no? So, bakit ganun kalaki? So, ito po kasi ay full-time work kasi 40 hours per week. Kung kukumputin nyo, that's
8 hours per day, 5 days a week. So kaya medyo malaki po yung bayad at talaga pong pag marunong ka po talaga mag-handle ng channel, lalo-lalo na kapag yung pagtatrabahuhan nyo ay yung malalaking kumpanya, like gaya nito, kung pupuntahan nyo po yung role overview, ang sabi dito kasi, a fast-growing digital media brand is seeking a virtual assistant to support its YouTube producer in scaling a high-performing YouTube channel focused on business and finance content. So from the word business and finance content, dun pa lang po, malalaman nyo na kung yung pagtatrabahuhan nyo ay may pera, no? Finance, business. So technically, yung producer po na magpo-produce ng mga videos na i-assist nyo ay medyo may, alam nyo na, may ganon. No, this role is behind the scenes, no, and operational. You'll be responsible for ensuring video content is uploaded, organized, and published on time and optimized for performance, no. The ideal candidate is detail-oriented, tech-savvy, fluent in YouTube workflows, and confident using tools like Notion and AI to streamline processes, no. So wag po kayong kabahan, no. Hindi kayo gagawa ng content kasi sabi dito, you won't appear on camera, no. Hindi ikaw yung kukuhanan ng video, no, at hindi ikaw yung mag-create ng content. Yung contribution nyo lang po dito, sabi dito, it would be critical to the success of each video we publish. So, sabi nga dyan, hindi ikaw yung content creator, mga boss or ma'am. Minsan, hindi pa nga ikaw yung video editor dyan, ano? Hindi, kasi wala sinabing video editing eh. Yung mga minimal task lang ang pwedeng ibigay sa'yo. Kumbaga, operation assistant ka lang. Gawa nga ng nakapaloob dyan, no? Kahit operation assistant ka pa lang, 85,000 na yung pwede mo kitain. Ganong kalala, di ba? Ganong kalala yung bigay nilang sahod. So, sa madaling salita, medyo ang hinahandle lang po dito ay mga minor tasks in the back end that doesn't include the content creation part. Iba kasi po kasi yung content creation and video editing, yun talaga yung mga major eh. Pagdating po kasi sa gawa ng content at pag-publish ng YouTube online, kasi syempre alam na alam po yan ng inyong lingkod kasi YouTuber tayo, vlogger tayo, di ba? Yung video editing po is one of the heavy tasks, no, one of the major tasks na gagawin mo as part of the production team. Pero sa position nga na to na kinukuha nila, hindi ikaw mag-edit ng video. Ano? Yun nga, pero bago ang lahat, kung panonoorin nyo po ang YouTube management training natin dito sa channel or kung napanood nyo na po, no, some of you watch it, no, yung kung napanood nyo po yung 10-day VA training natin, almost 7 to 80% po ng video na yon ay patungkol dito sa responsibilities nyo sa job na ito. Kumbaga, kung pinanood nyo yon, hindi na po tayo mag-i-imagine, no, kung ano yung gagawin nyo dito. Kung yung tinuro ko sa inyo, siguro roughly 70% ay nandun na, no, para maiintindihan nyo na kung ano yung mga pinagsasabi ko dito, mga kutsing-kutsing. So, doon kasi, tinuro ko kung paano mag-edit ng videos, paano mag-upload, paano gumawa ng mga thumbnails na maaari mo rin gawin sa job post na ito, no? Yung baga, ano yung requirement na maaari mong gawin doon. Tinuro ko din kung paano maglagay ng mga YouTube tag, mag-optimize ng video before publish, no? Para, syempre, search engine optimize siya. Kasi sa YouTube po kasi, tinatawag siya na search engine optimized platform. Kumbaga, yung mga nagpupunta po kasi kay YouTube, karamihan sa kanila, hindi po lahat, karamihan sa kanila ay may tinatype na keywords para makapanood ng mga gusto nilang videos. For example, how to cook menudo, how to be a virtual assistant, how to become a virtual assistant with no experience. Kumbaga, these people are looking for answers for their specific problems na dapat yung YouTube assistant marunong po mag-optimize based on those keywords at marunong mag-research doon sa hinahanap ng mga taong na video at siya yung maglalagay ng mga description doon sa video para madaling mahanap yung video ng mga tao na yun. Kumbaga, madaling marirecommend yung video yung YouTube niya sa ibang tao. If may time ka, maaari mong bisitahin yung video na yon, na training na yon na ginawa natin na nasa description po ang link, okay? At ito ang mga gagawin mo. Kung sakali lang na matanggap ka sa work na to, ano? Ang gagawin mo daw, unang-una ay mag-upload ka ng schedule long-form video. So, yung long-form videos po are around 8-minute videos pataas. Pag sinabi mo kasing long-form, mahaba, no? Long, mahaba na videos, 8 minutes po pataas. Yun yung mga i-upload mo dito. And then you're also going to upload YouTube Shorts. YouTube Shorts.
60 seconds to 2-minute videos po ang YouTube Shorts na tinatawag natin. And then you're also going to schedule live streams, no? Kung yung client nyo po ay magla-live stream, ikaw po ang magse-set up nung mga dates na yon, no? Schedule dates at gagawa, no? Makikipag-coordinate sa mga graphic designers para makagawa kayo ng thumbnail para po dun sa mga upcoming live streams. Para ma-publish, no? Makita ng tao, oh, may live stream pala ng date na yan. So, ikaw yung gagawa ng caption, ikaw yung gagawa ng YouTube thumbnails. So, yun, no? You are also going to upload using titles, tags, links, and descriptions aligned with SEO best strategies. Yan, gumagamit po tayo ng vidIQ, no? Yung app po na yan, libre po yan, no? Yung gumagamit tayo ng vidIQ para po malaman yung mga posibleng keywords na ilalagay natin para mas maraming makapanood ng videos nila, para mas dumami yung subscribers natin. Yan yung ginagamit po nating app para malaman kung ilang bang mga taong naghahanap for a certain specific title, for a certain specific keyword, or for a certain specific idea na pwedeng isuggest nyo sa client nyo or kung gawa na po yung video para mas ma-optimize nyo pa yung video na ipapublish in the future kung ikaw yung YouTube virtual assistant. You're also going to maintain and update po the YouTube content calendar in Notion. Si Notion po ay isang napaka-helpful na tool na ginagamit din po ng inyong lingkod para po ako makagawa ng mga content. So, dyan ko po nilalagay yung script, yung mga kung ano-anong mga bagay or detalye ng mga videos ko. Dyan ko po nilalagay before I even create a video or create a content. So, sabi dyan, you're going to use Notion to track video statuses, assets, publish dates, etc. Yan po kasing Notion, dyan nilalagay yung mga future projects, no? At kung sino-sino ang naka-assign sa bawat content na ipapublish. So, dapat marunong kayo niyan. Libre lang po yan ang Notion, no? Kayang pag-aralan. Dyan ko rin, no, sinulat yung mga script ko. At kunyari, tatlo kayo sa team, ikaw yung YouTube assistant and there's a video editor and there's a graphic designer. Pwede kayong dyan, tatlo, nagko-collaborate kayo dyan. Kumbaga, dyan nyo na kakausapin yung mga team member nyo. Hindi nyo na masyado silang kakausapin sa ibang communication platform or like Slack, no? Kumbaga, dyan pa lang. Kunyari, kailangan mo, merong isang video na mapapublish. Kumbaga, dyan, pwede mong itag, hey, Charlie, for example, si Charlie yung video graphic designer, no? Charlie, I need the graphic design for this specific video. Kumbaga, itatag mo yung tao, malalaman niya na may requirement, no? At magagawa niya na on time yung trabaho niya. Yun yung trabaho mo as a YouTube video assistant to make sure that everything flows seamlessly. So, isa yun sa mga trabaho mo, no? Itag yung mga tao na kailangan para mabuo yung video. Kaya malaki yung sahod mo kasi medyo stressful, di ba? Nagpa-follow up ka, nag-message ka sa mga tao na kailangan mo para mabuo yung video. Kasi hindi mabubuo yung video kapag hindi mo i-coordinate. Kasi yung mga video, mga graphic designer, video editor, nag-iintay lang yan, no, sa utos. And the cue will be coming from you, di ba? O, di ba? May pagka-bossing ka, no? Ayaw mo nun. So, you're going to coordinate thumbnail delivery, no? Sabi nga natin, may gagawang thumbnail, ikaw yung magko-coordinate. So, technically, hindi ikaw ang gagawa. Hindi ikaw ang gagawa ng mga thumbnail, no? Or yung mga picture sa YouTube na nakikita nyo. Ikaw lang ang magko-coordinate sa mga graphic designers para magawa nila yung trabaho nila at mag-follow up. Kasi syempre, may deadlines na dapat i-meet, di ba? You're also going to organize video files and asset libraries using internal systems. Ano ba yon? Yung organized video files, so pwedeng gumagamit sila ng Google Drive, Dropbox, or other cloud-based storage for their videos para ma-upload nila. Syempre, yung mga videos natin, malalaki po yan, di ba? Mga gigabyte yan. I-upload nyo yan on a certain cloud folder para lahat po kayo sa team nyo ay ma-access yung files na yon para ma-edit, magawa ng YouTube Shorts, para magawa ng video editor, at para din magawa ng mga thumbnail. So, ikaw yung mag-organize ng mga files na yon. And also, as we said, you're also going to collaborate with editors, designers, and also the head of the project, yung producer, kung ano na ba yung nangyayari sa buhay mo. Hindi ikaw ang video editor, pero hindi ikaw ang video editor, hindi ikaw ang designer. Ikaw lang po ang magko-coordinate, no, as a YouTube virtual assistant or operation assistant po for the production. Siguro malalaman naman natin yan kasi 'di ba kadalasan sa ABS-CBN or sa Channel 7, 'di ba? May mga producer at may mga assistant producer na makikita nyo on set. Parang ganun yung magiging lagay mo dito, no? Ganun yung magiging position mo. Ikaw yung coordinator, no? So, you're also going to monitor and log weekly
performance metrics like views, click-through rates, retention, engagement, etc. So kung tutuusin nyo, medyo techy yung binanggit ko. Pero yung views po, through rate, retention are just data po na nasa loob na po ng YouTube Studio. YouTube Studio, dyan po malalaman ng performance ng channel kung okay pa ba, pataas pa ba, pababa ba, o masarap ba. Ay, sorry. Yung YouTube Studio po, yan po yung dashboard ni YouTube kung saan po natin ina-upload ang mga content natin. So kailangan panoorin nyo talaga yung YouTube management training natin kasi doon sa training na yan, diniscuss po natin kung ano po yung YouTube Studio. Nandyan po natin tinuro kung paano mag-upload ng video, paano mag-schedule, paano mag-tag. So please, kung gusto nyo talaga to at kung interested naman kayo in the future, hindi lang po sa job post na to, kailangan i-train nyo po yung sarili nyo and assist with comment moderation and basic community engagement. Yan, taga-answer po kayo ng comment. So, yan yung pinakamasarap na part kasi you're going to be communicating with subscribers. Kasi yan yung, para sa akin, yan yung pinaka na-enjoy ko kasi yan yung fruits of your labor kung tawagin. Kasi pag nag-upload ka ng video, syempre may mga manonood sa'yo. Syempre, kung may followers ka, may fans ka, syempre, replyin mo yung fans mo, no? You have to be responsible kasi gumawa ka ng content. Hindi ka tulad ng mga ibang YouTubers, di ba? Pag gumawa sila ng content, tapos pag nag-comment ka, hindi sila nagre-reply. Huwag ganon. Kasi responsibilidad mo yon as a YouTube content creator na mag-reply kung sino man po yung magko-comment sa YouTube video nyo. If ever na hindi nyo kayang sagutin ang mga comment, pwede nyo naman po yan i-rely sa mga experts in your team na may kakayahan po magsagot-sagot. Lalo na po kapag mga business and finance, syempre may mga tanong dyan na medyo parang hindi nyo maiintindihan. So, i-rely nyo po yun. So, you're also going to use AI tools to assist with metadata creation, competitor research, and upload optimization. So, mga AI tools po dyan, no, minsan papasok si ChatGPT and if ever napayagan kayong mag-subscribe sa mga paid YouTube app, no? Gaya po ni vidIQ. Si vidIQ kasi may libre, tapos meron din po siyang premium para mas magamit mo siya ng mas maganda. Madali nyo pong ma-optimize or makakapag-research ng mga competitors na pwedeng magbigay ng ibang ideas for your content. Malaking tulong po talaga si vidIQ. Ako nga, gamit ko yung free lang po ni vidIQ pero sobrang dami na pong helpful na ideas na inaibibigay nila sa akin kahit di po ako nagbabayad ng premium. Usapan naman natin ano man yung requirements para makapasok bilang isang YouTube virtual assistant sa posisyon na ito. Alright, sabi dito, experience managing YouTube uploads and publishing workflows, personal or professional. So yan, ito yung trick. If wala kang experience pero interested kang mag-grow sa ganitong field, halimbawa na lang, no, kung gusto mong mag-grow sa ganitong field, kung gusto mong mag-focus sa YouTube as your niche in the future, kasi mas maganda talagang mag-focus ka sa isang niche talaga. No? If you're going to be a virtual assistant, pumili ka ng specific na niche na para mas madali kang ma-hire, para at least meron ka ng konting special as a YouTube virtual assistant na hindi ka lahat pwede mong gawin. Kumbaga, meron kang specialized lang na ginagawa. Kumbaga, mas madali ka kasing ma-hire at mas marami magpupunta sa'yo, mas madali kang i-consider kung meron kang titawag na special. Pero yun nga, pwede kang gumawa ng portfolio. Ito na. Kung marami nagtatanong, paano ba ako makagawa ng portfolio? Ito, ituturo ko sa inyo paano. By making your own personal channel. Kasi sabi nila dyan, kahit hindi ka professional, pero meron kang personal vlog, personal experience ng pag-upload sa YouTube. Pero hindi nila sinabi na word vlogging. Kasi, syempre, ayaw nilang i-attract yung vlogging community. Pero, ang gusto nilang i-attract yung personal na VA ka, pero meron kang maliit kang vlog na meron kang makaka-experience ka sa pag-upload, sa pag-edit ng video, paggawa ng thumbnails, pag-YouTube tag, pag-SEO sa YouTube mo, mas madali kang ma-hire kapag meron kang sariling channel. Or if may mga kakilala kang content creators, you can ask if they need help at pwede mo silang tulungan to build your own portfolio. Kumbaga, ikaw mag-edit ng video nila, ikaw mag-upload para makagawa ka ng portfolio na tinatawag natin. Pero I suggest, it's very much easy to explain yourself that you know YouTube if you will build your own YouTube channel. Kasi nga, kaya nga nila sinabing personal eh. Ibig sabihin, they're looking for vloggers, pero hindi lang nila sinabing yung vlogger, no, ang kailangan namin. Kumbaga, if you have your own personal channel as a YouTube virtual assistant, doon pa lang basang-basa mo na eh. If wala kang multimedia background or experience as a virtual assistant, pero nagawa mong gumawa ng channel mo, mag-edit ng sarili mong videos, ng thumbnails, at mag-optimize. Kasi syempre, hindi naman lahat sa atin malakas ang loob eh, no? Kapag mag-apply ng walang experience, di ba? Lahat, minsan, yung iba, very calculative, hindi katulad ko, apply ako ng apply kahit walang experience. Yung iba kasi sa inyo, kailangan pang, syempre, gumawa ng portfolio, magkaroon ng experience,
experience bago sila mag-apply para magkaroon sila ng confidence. So, yun nga, no? Syempre, kung gusto mo sumabak at kung gusto mo lang din naman tong position na to, itong niche na to in the future, no? Gaya ng student ko, eto si Miss Pera Paraan, no? Isang student ko siya dati. And she's making her own YouTube channel. Although wala siyang maraming subscribers, 7 subscribers lang as of this moment na sinushoot ko tong video na to. Pero nagawa niyang matutunan paano gumawa ng content, paano i-navigate si YouTube. She has a higher chance to be accepted in this kind of role. Kasi she prepared herself before this even happens, di ba? Pero hindi niya alam, no, na merong YouTube opportunity for her, ah. Hindi niya pa to nababasa o napapanood, ah. Yun nga, pero in my personal experience, kung titingin ako ng isang VA na makahire for this position, eh isa yun sa ang mga kagaya niya, maaaring magkaroon ng mataas na chance para makapag-apply. Okay? Or para matanggap. Para tumaas yung chance niya, para 80% na siya, pasok na siya dito. Kasi meron na siyang sariling vlog. Meron na siyang experience kay YouTube. Kumbaga, she knows how to use CapCut as a video editor. She knows how to use a YouTube Studio as her platform na lagi niyang ginagamit. Kumbaga, kasi syempre, pag vlogger ka, yung YouTube Studio, parang ngangatain mo na lang yan every morning. Eh. Parang breakfast yan na ginagamit mo, no? Kinakain mo yan every morning. Kasi syempre, kung vlogger ka, lagi mo na-experience sa YouTube Studio. Kung hindi ka man magaling, pero araw-araw mo siyang na-experience, gumagaling ka na. Okay? Hindi ko sinasabing gayahin nyo kami na maging vlogger na rin kayo. Pero nga, kung pipiliin nyo na tong niche na to as ito na yung mastering as a YouTube virtual assistant, pwede kang gumawa ng paraan paano ka mag-build ng portfolio para in the future, ready ka na at alam mo na ang clients na i-handle mo. Okay? Kasi hindi lang naman ito ang opportunity no, na darating. Marami pa mga tao talaga na maghahanap ng YouTube virtual assistants or YouTube managers. So if hindi ka matanggap sa specific job post na ito, madami pa rin nag-hire or future job posts all around your YouTube niche na pwedeng mag-hire sa'yo. At mas madali ka nang ma-hire kasi nakaposisyon ka na. Alam mo na kung paano gagawin. Nag-training ka na, nakagawa ka na ng channel mo, ready ka na, take on the interview. Kapag in-interview ka, mas madali mo ma-explain. Kasi paano ko pa i-explain sa'yo? Eh, vlogger na nga ako. Di ba? Nag-vlog na nga ako eh. Gumagawa na nga ako ng videos. Paano ko pa mahihirapang mag-explain? Di ba? Paano ka pa mahihirapan? Madali na sa'yo. Kasi nga, ginagawa mo na eh. Di ba? Sorry, medyo napahaba yung explain ko sa first part ng requirement. Kasi syempre, kailangan ko talaga i-emphasize. Kailangan ko kayong tulungan, no? Para mas tumuas yung chance nyo para ma-hire kayo dito sa posisyon na to. At medyo ginanahan tayo. At yung pangalawang requirement po daw, kailangan daw proficient kayo sa paggamit ng Notion, Google Drive, YouTube Studio, and Slack. Madali na yan. Yung Notion, libre yan. Libre mong pag-aralan. I-Google mo lang or YouTube mo lang yan, mapag-aaralan mo yan, no? YouTube yung Notion or gamitin mo yan sa mga personal activities mo para ma-familiarize mo yung sarili mo. Madali na yan. Google Drive, given na yan. Kapag meron kang Google Workspace or Google Email, you are given a free 15 gigabyte of YouTube Google Drive. So, yung Google Drive po, ilalagyan lang yan ng mga content. Yung YouTube Studio, pwede yung matutunan yan sa training natin, yung YouTube Management, na tinuro ko na dyan. Dyan po ina-upload yung mga YouTube vlogs or videos kung saan, paano ka makakapag-run ng channel. Kumbaga, si YouTube Studio, yun yung ginagamit namin. Kung merong TikTok Studio or Facebook Studio, merong YouTube Studio. Okay, yun lang yun. Excellent written communication po. Kailangan din po marunong ka magsalita ng English kasi nga, mga Inglesero yung kausap mo, no? Pero don't worry, if English Carabao ka, walang problema yan. Kasi, guys, yung position po na ito ay non-voice. Ang pagiging isang YouTube assistant po ay non-voice. Pwera na lang kung meron kayong meeting. Siyempre, kung may meeting kayo ng team nyo, kailangan mo magsalita. Pero non-voice po ito. Kapag nagtatrabaho ka, hindi ka naman nagsasalita habang nagtatype ka ng description, di ba? Wala ka namang kinakausap over the phone. So it's non-voice, no? Okay, why this role rock? This role rocks because you're going to play a key role in scaling a fast-growing YouTube channel. Ibig sabihin yan, guys, yung i-handle yung YouTube channel, ano na siya, kumbaga malaki na siya, nag-grow na siya ngayon. Ang problema lang kasi, wala talagang kailangan nila ng assistant. Kasi sa sobrang bilis na nang nangyayari, kumbaga siguro, kung nagpa-publish tong mga to araw-araw, so araw-araw yung activity mo. Kumbaga, hey, video editor, can you edit this? Hey, graphic designer, can you make a thumbnail for this? Everyday mong ginagawa yon kapag everyday ang publish
publishing, no? Kasi iba-iba kasi ang publishing ng channel. Merong mga YouTube channel na weekly lang mag-upload, kagaya ko, weekly ako mag-upload, 7 to 10 days ako nag-upload ng video. Meron namang mga channel na daily vlog, talagang malala yung mga ganun. Kumbaga, kailangan talaga nila ng sobrang tindi na assistant para i-assess yung YouTube channel nila or kailangan full-time. Kaya ang requirement dito is 40 hours, di ba? Nakalagay 40 hours. You're going to work 40 hours per week and you're going to earn 85,000 per month. Kasi nga, fast-growing na yung channel nila. Kumbaga, malaki na yung channel at kumikita talaga. And then, you're going to work with high-performance team in a creative and fast-paced environment. Ibig sabihin, yung creative team, yung mga editors, mga graphic designers, they're good. They're professional na. And you're going to gain behind-the-scenes experience in media production, content strategy, and digital operation. Syempre, gagaling ka. Tataas yung experience mo, yung skill mo na malalaman mo, ganito pala nag-work behind the scenes itong production. Tataas yung ano mo, kung tataas yung experience mo, yung knowledge mo. And in the future, hindi ka na lang magiging virtual assistant, magiging YouTube manager ka na, kagaya ko. Di ba? Charot. So, okay, kung ayaw nyo naman pong maging isang YouTube virtual assistant, at marami pa ring position like admins, chat, at iba pang general or executive VA positions na pwede nyo pong applyan. Kay somewhere, basta tambay lang po kayo dito or i-check nyo like every 3 to 4 days kung anong bago na upload dito. Basta kung kunyari, just in case lang na hindi kayo matanggap, check nyo lang po yung website, no? Babara na, check nyo after 3 days, tignan nyo kung may bago, pwede nyo applyan. Then tsaka nyo po applyan. Basta, ilagay nyo lang po si somewhere sa mga listahan ng mga websites na gusto nyo pong puntahan. Okay? Now naman, kung napagtanto mo na gusto mo mag-apply sa position na to, i-click nyo lang po yung apply to this job and then konti lang po yung requirements, no? You're going to just apply your resume, you're going to upload your resume, your personal details po at yung LinkedIn profile nyo para ma-check nila kung position kayo as a YouTube virtual assistant. So yun lang po yung unang hinahanap nila para ma-review nila yung profile nyo para po proceed kayo sa first round ng interview. So ganun lang po. Kailangan ihanda nyo po yung resume nyo, i-upload nyo and then yun na yung time na pwede na po kayong mag-apply sa position na to. Okay, kung may mga tanong kayo, meron kayong violent reaction, pwede nyo po kayong mag-comment down below at pag nag-comment kayo, pasok na po kayo sa ating raffle giveaway. Yan na po yung entry nyo na pwede kayong mapili or ma-pick na tatanggap po ng around 10,000 pesos na lucky virtual assistant subscriber po dito sa channel natin. At yun lang po ano, kung may mga tanong kayo, comment lang po kayo and very ano na mo tayo very responsive naman po tayo sa mga comments although sometimes like makakapag-reply tayo 12 hours to 24 hours at least no upon your comment. No, syempre bigyan niyo naman po ako ng time sa sobrang dami po na nagko-comment sa channel na to. Medyo minsan ay mahaba po yung workload natin ano. So yun lang po no guys. Salamat po sa panonood na to. Sana may natutunan kayo, sana may nabigay tayong input sa inyo na pwede niyong gamitin or makapag-proceed kayo in your virtual assistant journey in the future. Thank you so much for watching and have a nice day. God bless po sa lahat. Salamat po.